Saan mang lupalop ng bansa, may mga kwento ng inspirasyong talaga namang kahanga-hanga. Kaya kami dito sa Dear SB ay handang dumayo kahit saan mang sulok ng Pilipinas para makilala natin ang mga ilang espesyal na individual. Kaya ngayong araw, isang natatanging kaibigan ang aming nakilala dito sa Compostela at Davao de Oro. Isang binata na mabibigyan ng panibagong sigla at pag-asa sa buhay. Dito sa ating programa. Andito tayo ngayon sa Compostela sa Davao de Oro at makikilala natin ang isang kahanga-hangang individual na sa kabila ng kanyang kapansanan patuloy na nagsusumikap para maiangat ang kanyang sarili sa kahirapan. Pinanganak siyang walang kamay, walang paa, pero ganun pa man nagsusumikap at hindi siya nawalan ng loob at talagang gusto niya makuha ang kanyang mga pangarap. Tara, kilalanin natin si JD Nasila. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo! Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. JD, kamusta? Ako si SB, Sam Versosa. Kamusta ka? Ayos lang to. Ha? Ayos lang to. Kamusta? Okay lang to, ayos lang to. Ha? Nung pinanganak ka, ano bang nangyari? Pinanganak kang ganyan o may sakit? O ano ba? Yung ito akong sakit. Ito na talaga? Ito na yung talaga to. Ito na talaga. So, nasanay ka ng mabuhay ng ganyan, naliligo, kumakain, pang araw-araw mo. Ito, nakasanay rin ako to. Ito na ito yung pangagong ginagawa ko sa buhay. Pinanganak na buo, ngunit kulang. Ganyan may sasalarawan ang 22 anyos na si JD Nasila. May Phocomelia syndrome. Isa itong bibihirang congenital disorder kung saan hindi tuluyang nabubuo kaya na may walang limbs ang bata habang nasa sinapupunan ng ina. Sa kaso ni JD, pinagkaitan siya ng parehong mga kamay at paa. Isang malaking pagsubok na kanyang iniinda buong buhay. Underdeveloped din ang kanyang panga, gilagid at dila. Kaya naman hirap din sa pagsasalita ang binata. Hindi ko ito inisip na ganito ang kanagayan ko sa aking sarili ko. Dahil tinagasan ko nga na sana gadayan ako ng Panginoon na nadadahay sa niyong ganito. Salat sa buhay ang pamilya ni JD. Sa pagtatanim lang din ng kamote at gulay na malapit sa kanilang bahay, sila kumukuha ng pagkain araw-araw. Nagangasta, kukulong rin ako sa kanya na nagtanim ng mga gulay, kanupe. At yung natira is, ganito ko inanin. Tanging sina JD at kanyang inang si Alicia ang magkatuwang sa buhay. Bagaman, 10 silang magkakapatid, may mga kanya-kanyang buhay na raw ang mga ito. Gayunpaman, hindi naman ito ininda ni JD. Pag naisip ko yung kanagayan ko to, ang dyan sa tarapi, naisip niya na, ano to, kung natin na to sa Panginoong Diyos,
at gagadayan rin ako. Wala jud ko kamat mo nagreklamo siya, ma'am. Puro lang gid na siya okay niya. Mo suporta ko sa iya ha, suporta po siya sa ako. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi naman ito naging hadlang para kay JD na mamuhay pa rin ng normal. Nagsusumikap maging isang produktibong individual na nagawa pang makapagtapos ng senior high school nitong taon lamang. Subalit, hindi pa rin siya naging ligtas mula sa mga mapanakit at mapanghusgang mundo habang siya'y lumalaki. Sa grade 3 po, pinasok po ako ng basurahan, yung ganito, yung kamay, yung taa. Nung sinadihan ko na ako ng ganun, hindi ko nagtutunangsin. Yung isip ko, nakatatos na ako at nakukulang sa pag-aaral. May kakulangan man, di naman ito naging dahilan para kay JD upang siya'y sumuko na lamang. Sa katunayan, mas pinanday pa nga ng kanyang kondisyon ang kanyang pagiging maparaan at diskarte sa buhay. At para makatulong sa kanyang ina sa pang-araw-araw, gumagamit si JD ng isang customized na sikad o pedicab para makapunta sa bayan at makapag-igib ng tubig at iba pang gawain. Ikaw lang mag-isa nag-iigib? Ito, ako na to. So pag may nakakakita sa'yo na ginagawa mo, nag-iigib ka. Kahit hirap ka sa kalagayan mo, may mga tumutulong ba sa'yo? Ano to, minsan meron din, minsan wala. Kapag may naniligo sa puso, tutulungan din na ako sa pagduduhak. Actually, gusto ko makita paano mo ito dinadrive at paano ka nag-iigib mag-isa eh. Ako to. Bilib na bilib ako. Pwede mo bang ipakita sa akin kung paano ka nag-iigib at medyo curious ako paano mo ito dinadrive at pwede ka bang mag-angkas dito? Ako to, di ko to. Totoo ba? Ito. Kaya? Pero minsan, yung isa ng kakalang is bit. Dito, ano, sabit? Yung isa na bit. Pwede ako? Ako to. Oh, sige ha, kasya ako ha. Talagang kasya. Yung paano to is, naganyo dito. Saan? Dito? Okay. Okay, papatong natin. Okay. Subukan natin kung kaya ni JD. Ano sa tayo to? Ayun. Yung daan dito talagang maputik at malubak pa pero Ito, kaya nga to. ayang kaya ni JD. Normal lang oh. Lakas mo no? Pambihira at kahanga-hanga talaga ang lakas ni JD. Bagaman may kapansanan, maning-mani lang sa kanyang pagpapatakbo nitong sikad kahit pa may nakaangkas. Isang pagpapatunay na hindi mo kailangan maging isang buo upang makasabay sa buhay. Ganun lang buhay. Kung ano man ang binigay sa atin ng mga pagsubok, basta tuloy-tuloy lang tayo, huwag kang susuko. At gawin natin lahat ng mga kaya natin, no? Tama, JD? Ito, paano to yun? Gawin natin kung ano ang makakaya natin. Kung ano nagagawa ng mga normal na tao, kaya mo rin gawin. Ito, kaya ko yun. Sa buong biyahe namin sa sikad, tila ba maning-manilang kay JD ang hirap na dulot ng kanyang kapansanan. Pero mas napabilib ako sa kanyang positibong disposisyon. Batak na batak man sa pagpapadyap, aba, nagawa pa rin makipagbiruan sa akin ang binata. Nagtanong ako sa'yo, nanligaw ka na ba? Nagka-girlfriend ka na ba? Yung natato. Ha? Yung natato. Di ba? Hindi pa to. Bakit hindi? Yung ano to, yung atong sinagot sa akin. Wala pa, pero nanligaw ka. Hindi rin to. Ah, Kasi nahihiya rin ako eh. huwag kang mahihiya. Basta wala kang ginagawang masama. Ha? Susubukan ko ng ligal. Subukan mo manligaw, tutulungan kita. Yeah! Ako backer mo. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, meron palang mabigat na problemang binibitbit si JD. JD, may tanong ako. Anong pangarap mo para sa iyo at para sa pamilya mo? Ano ko to? Ba't ka nagsisipag ng ganito? Ano ko to?
Parang nakulang ko yung anak ko. Mama mo? Anong problema ba ng mama mo? Ito, marami ko eh. Pero kanya to, Utang niya? Laki-laki ba utang niya? 3,940 po. 3,900, so almost 4,000. Ito, Yun ang gusto mong maitulong sa nanay mo. ito. Bagay na lalo lang nagpatibay ng kanyang determinasyon na lumaban sa buhay. JD, anong may ipapayo mo doon sa mga ibang kababayan natin na may mga pinagdadaanan at meron ding kapansanan? Tapos hindi magkasina at wag na susukot yun. Wag lang susuko. Ito, kada nga to. So, magbilib ako sa'yo. Kung anong problema, kada nga to, kada. Dumating na rin kami sa wakas sa bayan ni JD. Ngayon, personal ko nang masasaksihan ang nakakabilib na sipag at lakas ng binata. Saan na tayo dito? Akin na yan! Ako to. Ha? Sigurado ka? O sige, dahan-dahan lang. Grabe, ayaw niya talagang ipabuhat sa akin yung malaking container ng tubig. O, makikigib lang ho ah. Nakibig nito. Nakikigib lang. Imagine niyo guys, siya mismo gumagawa nito. Siya rin yung nagbukas. Grabe to ah. Naalala ko kasi huli kong ganito nung bata pa ako eh. Nung lumalaki ako sa Sampaloc, may poso doon sa amin. So lahat kami mga bata nag-iigib. Yan, siya rin nagsaraw. Gusto lang natin ipakita sa mga kababayan natin na kahit may kapansanan ka pa, kahit ano, pag gusto mo talagang makatulong sa pamilya mo, kung gusto mo talagang maging kapakinabangan, eh pwede. Kaya, no, JD? Kaya mo na ito. Siya nga, ginagawa niya to halos araw-araw. Kaya proud na proud sa'yo yung parents mo, no, JD? Ito, tawag na ito. Woo! Ayos. Ibang klase. Pinawisan na ako agad. Hindi ako yung nag-bike. Si JD pa nagbukas. Saglit muna kami nagpahinga ni JD bago namin ikarga mga galon at tubig sa kanyang sikad. Muli, napabilib na naman ako ng binata sa kanyang napaka-positibong pagtingin sa buhay. Ano pang pangarap mo para sa pamilya? Ano to? Nadugan ko to isang kahit nung tahanan ito at isang negosyo kasi nakangga ngayon eh, hindi na niya kaya yung mga gagain. Ano to, kada. Yung hanggang kukulungan ako sa kanya sa pagkalangan na ano to, ano to, nakakanin ng gulay, ano to, nagluluto. Kaya ka ba kaya mo ba gusto mag-aral? Ito. Grabe. Tingnan yung minom. Ano commercial model lang ah. Ano commercial model ng tubig ah. Hindi na nga. Ha? Hindi na nga. Talagang pogi nung shot ah. Salamat ako eh. Tinatanong ko siya kanina kung may niligawan na siya, nahihiya daw siya. Kung huwag kang mahihiya, pag wala kang ginagawang masama, huwag kang mahihiya. Eh, naitanong ko nga to, sir. Nag-girlfriend ka na to da? Meron. Eh, kagahan to. Ha? Kagahan. Taga Maynila. Ito Okay. siya, baka makilala mo siya. Kilala mo ba yan? Ranyos? Ha? Ano itong pangalan? Ranyos? Ariang Ranyos? Oo. Ah! Kilala mo ba yan? Ano to? Nakita ko nga to sa TGM. Nakita mo na sa TV. Ang ganda niya. Ha? Ang ganda Ganda niya. niya, no? Dagay ka yan. Bagay? Thank you. Ngayong nakabawi na kami ng lakas, oras na para ikarga ang mga galon sa sikad. Paano mo nilalagay yan? Dulas niya. Ako to. Ha? Ibang klase. Woo! Nakita niyo ba yon? Binuhat niya lang isang ganun. Ganun lang. Ha? Ganun lang. Sisiw. Diba? Tara. Oo, tara JD, balik na tayo. Tapos pagkatapos nito, turuan mo ako mag-welding. Sige to. Ha? Sige to. Oo, tara. Mula sa pag-iigib, mula na namang pinamala sa akin ni JD ang kanyang natatanging kakayahan sa pag-welding sa kabila ng kanyang kapansanan. Kanya nga punto. Ha? Atras daw ako. Nakasama nga punto. Atras lang tayo, atras lang.
Ibang klase talaga si JD, no? Nagbabike, nag-iigib, nagwe-welding, gumagawa ng kung ano-ano mga lutuan, kalan. Ito, pinapatibay niya yung side mirror ng bike niya. Papasok ka ba? Hindi na lang po. Ha? Hindi na lang po. Ingat ka, yung mata mo ha. Tapos, Tapos, ganun lang mag-welding. No, JD? ito, ganun lang po. Simpleng-simple. Nakakabilib ang sipag at lakas ni JD. Pinatunayan niya sa atin na walang mahirap para sa isang taong nagsusumikap. Hindi ko makakalimutan ang kwento at inspirasyon na kanyang binahagi sa akin ngayong araw. Kaya ngayon, siya naman ang bibigyan natin ng ngiti at bagong pag-asa sa buhay. Alam mo, JD, nakasama kita ngayong araw at talagang napabilib mo ako at napahanga mo ako dahil kahit na meron kang kapansanan, talagang patuloy kang nagsusumika para makatulong sa pamilya mo. Talagang hanga ako sa'yo. Kaya ngayon, meron kami mga munting regalo at sorpresa para sa'yo. Ready ka na ba? Hindi na po. Pero bago yan, gusto ko sanang tawagin yung mama mo na kasama mo dito. Nay, si SB, kamusta po kayo? Okay lang po. Proud na proud ba kayo sa anak ninyo? Sobra po. Huwag na nating patagalin ang paghihintay ni na JD at Nanay Alicia. Kaya naman, para sa paunang mga handog ng Dear SB, Ang una naming regalo, of course, mga bagong tools na pang-welding niya para mas pandagdag kabuhayan. Anak po. Anak. Ito yung mga bagong tools na handa namin para sa kay JD. Siyempre, kasi medyo may kalumaan na. Dadagdagan pa natin to. JD, itong mga tools na ito, sana magamit mo, makapaggawa ka pa ng iba't ibang mga bagay. Siyempre, i-customize natin yan kung paano mo ginawa yung sa tools mo. Dagdag to na tulong mula sa Dear SB. Okay? Salamat po sa binigay niyo sa akin po. Hindi dito natatapos yan. Para sa buong pamilya nyo, meron po kaming regalo, mga grocery package at mga pagkain at essentials para sa buong pamilya nyo. Anak po. Ito po. Maraming Ha? salamat po. Okay ba? Para Anak po. ang nararamdaman mo, JD. Nakaya po. Ha? Nakaya po. Hati po. Saya ka? Opo. Dahil may dagot po ako mga kaganitan at saka may ano pa ako. Naiiyak ka? Ganun po. Naiiyak ka, Nay? Ba't ka naiiyak? Tinitiginan ko nga hindi naiyak. at syempre, para mas makatulong kay JD, lalong-lalo na sa kanyang kalagayan. Hindi pa tapos yan. Actually, may bisita pa kaming inimbita para makita yung kalagayan mo. Ipapakilala ko sa iyo si Mr. James Mate. Wala siya sa Davao Medical Center na tumutulong magbigay ng mga prosthesis. Siya si Mr. James Mate. Ito, Nay. Si Mr. James po. Tsaka si JD. At Mr. James. Kumusta po kayo? Okay lang, sir. Sir, ito ang ibibigay ko sa iyo para makalakad ka na mabuti. Mamaya, susukatan ka para after siguro mga 2 to 3 weeks, matapos na natin ang prosthetic leg mo para makalakad ka na mabuti. At saka itong mga artificial na kamay para meron ka rin kamay, sir ba? May pabonus pa kaming regalo para sa iyo, JD. Meron kaming ibibigay na cellphone para sa'yo, brand new. salamat po. Yan ang brand new cellphone para sa'yo, okay? Panoorin mo ako sa YouTube, Facebook, add mo ako. Okay? Pero hindi pa riyan nagtatapos ang aming mga sorpresa dahil may espesyal akong bisita na ipapakilala kay JD. Isang espesyal na tao na malapit sa puso ng inyong Kuya SB. Ngayong araw, dahil sinabi mo, pangarap mo maging engineer, ang Dear SB, gusto kang bigyan ng isang scholarship at tutulungan ka makapag-aral at makapagtapos ng isang kurso sa engineering. Pero hindi lang yan. Ang magbibigay po, siya po yung magbibigay ng scholarship
Si Ma'am Rian Ramos po. Ma'am, si Rian Ramos. Rian, si JD. Ito yung... Hindi, isang karangalan para sa akin na makilala kayo at para iabot ko to sa'yo today. Alam kong pangarap mo to at alam kong ikaw ang tipong tao na gagawin mo ang lahat para maabot mo ang iyong mga pangarap. Hindi talaga to masasayang sa'yo. Kaya ito ang iyong Ano masasabi mo? Nandiyan si Ma'am Maraming Rian. salamat sa binigyan mo sa akin po. Alam mo, sana lahat ng mga pangarap mo matupad, JD. Andito kami, si Rian at ang buong staff ng Dear SB. Handang tumulong at magbigay suporta pa sa'yo hanggang matapos mo sana yung kurso mo. Pero, Nay, ano mensahe mo? Ang mensahe ko po, para sana po, Dagan kayong salamat sa iyong pagpalingkamot. Wa man ko yun pagpangalihan sa Diyos ko, katulungan niya ang aking anak. Ihatag sa Diyos ang tanan para sa iyang at ipangarap sa buhay niya. Nay, gaya ng sinabi ko, yung Dear SB po, hindi dito nagtatapos yung tulong. Check namin kayo from time to time at sisiguraduhin namin na maging maganda yung future ng anak ninyo at ng inyong pamilya. Bago tayo magtapos, meron kaming tradisyon dito rin na bago matapos to, nagbibigay ako ng konting pabaon. Ibubulong ko na lang sa'yo. Magbibigay pa ako ng Narinig mo? Narinig niya? Ha? Nay, sana po naramdaman niyo today na nakikinig po ang Diyos sa mga dasal niyo. Pero may huling pabangon pa kami kina JD at Nanay Alicia bago magtapos. Meron pa kaming handog mula po sa front row. Kasama natin, makasama sa front row. Front row package and business package para po sa inyo, sa pamilya nyo. Lahat yan mula po sa Dear SB. Maraming salamat sa inyo, Nay, JD. Sana napasaya namin kayo at ang buong pamilya ninyo. Okay ba? Okay ba? Yo! Ano man ang ating estado o kinatatayuan sa lipunan, lahat tayo ay pare-parehong humaharap sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Bagaman may mga pinalad na ipinanganak sa karangyaan at kaginhawaan, silang matatawag na normal na may kumpletong pangangatawan at mabuting kalusugan, na kinakaya-kaya lang ang mga dagok na ibinabato ng kapalaran. Meron naman mga kagaya ni JD na salat na nga sa buhay, pinagkaitan pa ng oportunidad dulot ng kapansanan. Totoong hindi madali ang mamuhay ng may iniindang kondisyon gaya ng kawalan ng mga kamay at paa. Pero ipinamala sa ating lahat ni JD na walang hamong hindi malalampasan basta't may determinasyon, tiwala sa sariling kakayanan at pananampalataya sa may kapal. Di na lang may nagpaliwanag sa dilim, naging gabay sa paglalakbay para tawirin at lagpasan ng mga panahon di ko na hindi kailanman magiging balakid ang kapansanan basta mayroong pusong palaban. Marami sa atin ang pinanghihinaan kaagad ng loob, oras na makaharap ang matinding mga dagok at pagsubok sa buhay. Pero si JD, padayon lang. Palaging may ngiti sa mukha
at hindi kailanman nawala ng lakas, pananalig at pag-asa sa kanyang paglalakbay. Naway magsilbi siyang inspirasyon sa ating lahat na anuman ang problemang ating kaharapin, wag na wag sana tayong mawala ng tiwala at pananalig. Bata at nandyan ka, palagi ka pagpero sa una. Kahit di ka sinasabihan, palagi nauuna. Ganun lang ang pwedeng. No, JD. Simple. Ano matanda sa puso'y di mapupura kaya. Dahil hanggat umiikot ang mundo, asahan na palaging darating isang bagong umaga na may handog na mga biyaya at kaginhawahan para sa ating lahat. 2 to 3 weeks, tapos na natin ang prosthetic leg mo para makalakad ka na mabuti. At saka itong mga artificial na kamay para meron ka rin kamay, sir ba? Alam kong pangarap mo to at alam kong ikaw ang tipong tao na gagawin mo ang lahat para maabot mo ang iyong mga pangarap. Ako si SB, Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Narinig mo? Narinig niya. Ako nga po pala si Renato Santos, tribal chieftain ng Sapang Munti. Isa na sa kakulangan dito yung ilaw. May magtutulong pa sa amin ng solar. Ang pangarap ko yan nang mailawan tong aking kababayan dito. Nag-aantay ng ilaw sa gabi. Medyo kakaibang gagawin natin ngayong araw na to. Hindi siya yung the usual na ginagawa natin ng mga past episodes. Dahil hindi mga individual or pamilya ang tutulungan natin, kundi isang komunidad